Alamin naman natin ang lagay ng presyohan ng Chinese ham sa Quiapo ngayong papalapit ng Pasko. Ang CICC may babala rin laban sa online scam. Si Sean Gupo una sa balita. Habang dumarami ang ilaw at humahaba ang pila sa palengke, isang bagay ang siguradong nasa listahan ng marami. Walang iba kundi ang hamon na matagal nang bahagi ng kwento ng Paskong Pilipino. Kaya't pagpasok pa lang ng Disyembre, dagsana ang mga mamimili sa dinadayong tindahan ng Chinese cooked ham sa Etxague sa Quiapo. Ngunit ngayong taon, ramdam ng ilang mamimili ang pagtaas ng presyo nito. Nasa 40 pesos na kasi ang itinaas sa kada kilo ng hamon. Ang bone-in ham halimbawa, nasa 1,920 pesos na, habang ang debone ham naman ay 1,820 pesos. Dahil umano ito sa pagmahal ng presyo ng baboy, spices at iba pang rekado na ginagamit sa paggawa ng hamon. Pero sa kabila ng pagtaas ng presyo ng ham, marami pa rin ang bumibili at anilay parte na ito ng kanilang tradisyon tuwing Kapaskuhan. Tuwing Pasko kasi, bagong taon, naging kaugalian na namin yon na bibili kami ng ham para tanda ng parang masarap na may ham ka sa lamesa, gano'n. Mapalat yung mga empleyado sa amin. Mapalat sila, yung mga empleyado sa amin. Kasi may libre ng ham. Mga papremyo po. Oo. Hindi, giveaway talaga. Giveaway lang sa amin. Para naman sa mga gustong makatipid, may mga abot kayang presyo pa rin naman na mabibili sa merkado. Kagaya ng brick ham na nagkakahalaga ng 175 pesos hanggang 224 pesos kada 500 grams. Pear-shaped ham na nasa 199 pesos hanggang 244 pesos. Habang nasa 368 pesos naman hanggang 385 pesos kada kilo ang Hawaiian-style ham. Nagpaalala naman ang tindahan ng ham sa Quiapo para sa publiko laban sa online scam na gumagamit sa kanilang pangalan. Ayon sa kanila, wala silang online selling, Facebook account at 50% discount promos kagaya ng kumakalat online. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, patuloy na nagbabago at umaangkop ang mga scammer sa bagong teknolohiya lalo na ngayong holiday season kung kailan mas aktibo ang online shopping. Hindi lang sila nag-i-evolve, nag-a-adapt din sila kung ano yung mga technology or mga tools na available sa kanila para mas mapadali yung mga scams nila. Paalala ng CICC, kadalasang target ng ganitong modus ang mga consumer na naghahanap ng malalaking discount ngayong Kapaskuhan. Kaya't hinihikayat ang publiko na maging mapanuri sa mga alok online at tiyaking lehitimo ang binibilhan. Nauna sa balitang totoo at laging bago, Sean Gupo ng D1 1206 para sa Alauna sa Balita.